Sa inyo na yan. Oo. O ano man. Kasi focus ako sa charity ko. Ano pa ba ang gagawin ko? Ano pa ba ang gusto nyo? Di ba? Kaya ako, sabi ko, maawa na kayo. Tama na. Kasi ayoko rin kung gulo talaga. Kasi nakita ko naman na hindi ka na rin naman sumasagot doon sa mga issues sa'yo. Kasi ayoko ng magulong buhay. Message na lang kay Dr. Lab. Magulong Boss GP. buhay. Message kay Dr. Love. Doc, kung may lumagpas man ako, kung ano man yung pinagsasabi o kung binibida man ako o ano man ang masasabi mo sa akin, pasensya ka na. Sa inyo na po yan. Kasi focus na ako sa paglingap. Pasensya ka na. At sorry sa lahat. Ganun lang po. Dahil tao Nakakahinayang. lang naman tayo. Baka nagkakamali ako o ano pa man. Pero tandaan mo, Hey guys, ito na naman po ang paborito yung reaktor na nag-iisang Marzano TV 2.0. Maraming kumakalat dito sa Pilipinas. At magandang araw sa lahat po ng syempre ng Team Kalingap at syempre sa lahat naman nagmamahal sa atin dito sa ating YouTube channel Marzano TV 2.0. At syempre shoutout po sa mga viewers natin mula Luzon, Visayas at Mindanao at syempre sa buong Mega Metro Manila at araw ng Martes, February 3, 2026. At kamusta po guys? Ngayong araw po ay ating pag-uusapan itong talaga namang hay nako ang paglilinaw ni JP Alipio, no? Ang title nito, JP nilinaw na ang lahat ng mga plano. So ano bang plano na yan? Ano bang meron dyan sa plano na yan? At the same time, disclaimer lang po ha, andito lang po tayo to react. At alam nyo guys, sa totoo lang, wala akong issue kay Dr. Love, wala akong issue kay JP. Si JP guys, napakabait niyan, no? Kung makikilala niyo sa personal, kilala ko po yan guys, napaka diretso magsalita, no? At yun ang nagustuhan ko kay JP, no? Nag-meet kami niyan sa Daet, and kay Dr. Love ganda, na-meet ko din sila. So hindi as much possible hindi po ako magkakampi sa dalawa kasi ano yan, solid EDSA yan guys eh. Alam mo naman si JP solid yan sa EDSA, solid yan kay Papa Eds, and solid din sa Team Kalingap, kala Kuya Bal, solid yan. Si Dr. Love ganun din. So nagugulat lang ako bakit nangyayari to. Maybe because of the basher. So yun lang po ang disclaimer ko guys ha. Wala akong pinapanigan dito. At magbe-base lang po ako dito sa panonoodin natin. Ngayon, kung sa tingin yung may pagkukulang, let me know, no, sa comment ko. And love na love ko yung dalawang yan guys. Kasi very supportive yan guys. Kung may magtatanggol sa EDSA, yung dalawang yan ang nagtatanggol. Isa yan sa mga nagtatanggol. So anyway, simulan natin to. At the same time, shoutout muna natin lahat ng mga kapwa OFW natin sa iba't ibang dako ng mundo. Hello po sa inyo. At the same time, shoutout muna natin lahat ng Kalingap partners and reactors, and especially kay Boss Birador, hiramin natin yung video niya, no? React natin. At the same time, shoutout po sa syempre ang founder ng Kalingap na nag-iisang Kuya Bal Santos Matubang. At syempre, ang co-founder ng Kalingap na si Ate Edna. At the same time, ang director na nagpapaviral, Kalingap Rob. At syempre, huwag natin kalimutan guys na mag-like, comment, and subscribe. Alright, please subscribe. And please subscribe guys. At pakinggan na natin si JP. Away, kasi may kumakampi sa'yo, may kumakampi kay Dr. Lab. saan ba yan? Sa live ko. Lingap na ako ngayon ay. Di ibig sabihin magkaaway si JP. So may kumakampi kay Dr. Love, may kumakampi kay JP. Kasi nagulat kasi ako sa live ko, ay nagkaroon ng gulo, ay hindi naman talaga yun yung topic ko. Kaso lang, nagkaroon talaga ng away-away kasi may kumakampi sa'yo, may kumakampi kay Dr. Lab. Saan ba yan? Sa live ko. Updated si Birador Mas Birador, updated ka. Na ako ngayon ay. Ngayon kasi, ang mga binabato kasi sa'yo, meron daw mga darating na tao na sa bahay mo or ikaw daw ang susundo na hindi naman na pangalanan, pero sabi ng mga nabasa ko sa comment section, kayo daw yung mga nagpaplano para ipatanggal si Dr. Lab. Matindi yan ngayon ko lang nalaman tito
sila ang nagpaplano para tanggalin si JP, ay si Dr. Lab. Nak ng pating ah. Sa kalinga. Ganun ba yan? Oo. Bihira. Guys, mayroon din ako, sagutin ko yung tanong mo. Kasi, Oh, sige. yan ay. Oh. Ano to, ora-orada to ah. On the spot to guys ha. Ang tanong kay on the spot. O sige, sagutin ni JP. Ano yun JP? Sagutin mo nga. Siyempre, ang sagot ko dyan, kahit sino man sa kanila, ang kausap ko kasi dyan, nung nagtagaytay kami, may GC kami, yung sa Tagaytay lang. Mm. 3 sila, ako at saka si Mrs. Bali 5 kami. Mm. So 5 lang kayo. Paano nakalabas yung screenshot? Kung 5 kayo, so 4 ang isa doon ang nag-screenshot. Kasi balita ko may nasalihan daw, no? Kasi nag-base din ako dun sa last reaction ko, naalala ko lang. Parang may nagsusumbong kay Dr. Lab, may napasukan daw siyang GC. Na ganito ganyan. Ngayon, so lumalabas, sinagot ni JP na 5 lang sila, kasama including yung kanyang asawa. Tapos ang isa doon siguro, yun na nag-screenshot. Pero tuloy natin. Kasi paano man sino mag-screenshot noon? Makakapag-screenshot lang nun yung nasa loob. Pero hindi ko alam kung 1 o 2 o 3 o 5. Patay na natin. Ako at saka si Mrs. Bali 5 kami. 5, oh. Ito ang masasabi ko sa inyo. Ay! Wala silang karapatang magtanggal kay Dr. Lab. Oh. Ibig sabihin, Nercy, Walang kasalanan si Dr. Lab. Ba't Oo. patanggal nila? ay doon sa GC, may nag-uusap-usap daw na Ibang destabilization. GC yun. Lupit. Akala ko, alam niyo, totoo lang, ang akala kong destabilization ay sa gobyerno lang, pero pa rin pala sa kalingap. Mga breakaway group ang walintik, Pero, totoo lang naman, guys, hindi kayo basta-basta pwede magtanggal. Siyempre, magdidisa dyan si Kuya Bal, di ba? Ay doon sa GC, may nag-uusap-usap daw na Ibang GC destabilization. yun. Ay hindi ko alam. Ay, pero may GC daw na Kasi yung nagpaplano. sa amin, ang usapan namin dito sa last namin, yung kape May kape na nga akong kinuha rito eh. Pwede ba makita ko yung laman ng GC ninyo? Ayan, apay, lupet Yan ang papakita mo yung yung ebidensya. Ito yung sinasabi natin guys, na kapag may mga, kaya sabi ko kay Dr. Lab nun sa reaction video ko, Dr. Lab, i-verify mo maigi yung nagsusumbong sa'yo. Minsan, alam nyo, napapansin ko kahit sa ang community po napapansin ko yung nagsusumbong talaga yung minsan may problema dyan. Kahit ako minsan, nadadali ako dyan yung susumbong, pag verify mo, putik, hindi naman pala ginawa. Sinusumbong niya kasi inggit lang siya dun sa pinagsusumbungan niya. O kaya, nagsusumbong na ganito kasi ayaw niya dun sa isa. Mga ganyang case Pero ito, tingnan natin. Ano ba yung ebidensya ni JP rito? Ako kasi nagtatanong Boss JP, wala ako kasing kinakapihan sa inyo. Tama yan, Boss Birador. Saludo kay Boss Birador. Kudos kay Boss Birador. At least, nilapitan niya. Di ba? Parang hindi na tumagal. Kaya ang hirap kasi nag-uusap sila, magkahiwalay ngayon, may namagitna si Boss Birador. Yun ang tama, gigitna ka. And then, kunin mo yung ebidensya. Tanungin mo agad. Parang pulis na rin si Ed Birador. Pwede ito, dapat to gawin pulis ng Kalingap to Ang pulis ng Kalingap, pulis pangkalawakan, Birador! Diba guys? Dapat ganun Tama yung ginawa ni Birador. Kudos sa kanya. Pero tingnan natin. Oo. Ano dito? Wala nga dito. Hanapin ko pa. Kasi hindi ako nakikipag-usap dyan. Ang usapan kasi namin, EDC in Tagaytay. Ayan. Ito na, EDC in Tagaytay. EDC in Tagaytay. Kasi yan ang Wait. Ito, pinakita naman ni ni JP. Yan, EDC in Tagaytay. Yan, so, naka-off nga yun, Tama, message notification from this chat are off. So, ibig sabihin, naka-off, Hindi siya, kumbaga, pag may nag-message dyan, di agad-agad mababasa ni JP. Sabi niya, si Ma'am Angie PM morning kung ilan para maapag-preserve na ako. So, sila Ma'am Angie. Hindi ko alam kung sino yung nandito. So, total, pinakita niya naman to, At nandun din si ang dami. Hindi mabasa, pero tuloy muna natin. sabi nila Ayan, ang dami,
Ate, kausapin ko mga mare ko. May mare, oh. Kape ang usapan Ayan, no, auntie ko, Ma'am Liway, kung ilan sa kanya. Oo nga, kape ang usapan. dyan kung ilan Ayan, no. Okay, isama ko sa'yo, Ate Lani. Kaya nga, oh. ang kape. Ayan nga, oh, 10 pack. Teka lang, guys, ah. Ang membership, Ate Lani, ang origin lang po yan kasi mahal, isang pack. 16K every sachet is 1.2. So, ibig sabihin guys, lumalabas na usapan dito kape. Pero, taas mo pa, baka may usapang ano dyan. Destabilization against Dr. Love. Oh. Ay, oo nga. Tapos Ang tagal ipakita ko sa iyo yung member ha. na. Oo. Patingin natin member. Yan lang oh. Patingin. Oo nga. 3 member. Oh. 3 lang. Ibig sabihin, yung mga lumalabas, 3 nga ang member lang. 5. Lahat sila kasama. JP Alipio, Lani, Labo lang. na sinasabi nila na Kita mo na. nag-usap-usap sa mga GC. Ayan, si Angeline, Mahinay Flor, Isla Bonita. Isla Kami Bonita. mag-asawa tapos Mag-asawa, JP Alipio. Ayan na. Sino pa? 3 lang sila. Lani Caballero at Liway Simiano. So, 3 lang sila. Paano nakarating to, JP? Boss JP Alipio, tanungin mo bakit may nakalabas na screenshot. I don't know kung dito sa GC na galing yon yung screenshot na yon. So, kasi sinasabi niya 5 lang sila. I mean, overall. Ang tanong ko, paano nakaabot yung sumbong na yon? So, ang tanong ko, dito ba sa GC na yun o ibang GC? Kung dito naman, paano nangyari 5 lang kayo, may nakalabas pang information? Nagtatanong ako guys, nagtatanong lang ako. Pero tignan natin, sa tingin nyo, please comment down below guys, ano masasabi nyo, ha? 3. Oo. Oh. So, okay, buti naman at pasalamat ako, pinakita mo. Pinakita ko kasi ito para hindi hearsay. Oo. At saka Tama naman eh. ito kung kung ito man sila ang magpapatanggal kay Dr. Lab, wala silang karapatan. Oo. Oo, walang karapatan talaga yan. Yung 3 na ito, Oo. wala kang karapatan na ipatanggal. Oo. Si Dr. Lab ay malaki ring nagawa niyan sa Kalingap, guys. Oo, kita mo yan? Alam mo, totoo lang, mahirap yan kung si JP may samaan ng loob kay Dr. Love, di niya sasabihin yan. Totoo lang kung masama loob niya kay Dr. Love, hindi niya sasabihin yan na hindi niyo maraming naambag yan o maraming nagawa si Dr. Love sa Kalingap. Di ba? Walang personal feelings eh. Pero yun ang katotohanan. In fairness naman kay Dr. Love, di ba? Napaka-support kay Kalingap Rob na, kay Kuya Bal. Tama naman eh. Si Dr. Lab ay malaki ring nagawa niyan sa Kalingap, guys. Oh, Lalo diba? na sa lab team. Kaya wala silang karapatan maniwala kayo sa akin. Yung mga herse-herse na ano ang mga plano, wala kaming kinalaman doon. Ngayon, ulitin ko, sinabi ko to sa live ko. Kung may darating man sa bahay, ang sama ko naman siguro kung hindi ko tanggapin. Tama naman. Correct Kasi naman, ang tama. sabi ko, yung bahay ko, welcome lahat dyan. Pero ngayon, may pupunta na bisita. Kailangan na magsabihin ko, ay, bawal kayo sa bahay. Di ba? Tama naman. Pangit siguro yun. Tsaka niyaya nga ako, totoo lang si JP, niyaya ko niya sa bahay niya. Totoo lang guys, welcome. Tsaka, totoo lang never ako nakarinig kay JP na may siniraan siya sa akin na taga-Kalingap. Wala po. Never. Kaya nga saludo ko dyan eh. Mukha lang yung baliw. Mukha lang yung baliw, pero mapakabait niyan guys. Napakahusay kumanta. At siya, nung nakausap ko yan, never yan nagreklamo o may mga siniraan sa akin na Kalingap partners, wala po. Kaya saludo ko sa tao na yan guys, promise guys. No, ngayon, napapansin ko lang dito, yung hearsay na yan, dyan nagkakaroon ng problema. Binanggit niya hearsay Ibig sabihin chismis. Ngayon, yung mga chismis na yan, yung mga chismosa, yan ang talagang sumisira ng kanilang pagsasama. Nasa Biblia yan eh. Ang naghahatid, dumapit, sumisira ng magandang pagkakaibigan. Basahin natin guys baka para maniwala kayo ha. Ito guys, basahin natin ha. Ayan. Kawikaan chapter 20 verse 19 to 21. Ang yumaya o mapaghatid, dumapit ay naghahayag ng mga lihim. Kaya't huwag kang makisalamuha sa kanya nagbubukang maluwag sa kanyang mga labi. Narinig nyo guys, sabi dito, sa iyang mapaghatid dumapit, ibig sabihin chismosa.
ang yumayaong ang yumayaong chismosa ay naghahayag ng lihim, kaya huwag kang makikisalamuha sa kanya, nagbubuang lumaluwang sa kanyang mga labi. Kaya yung mga chismosa dyan, magbago na kayo. O, diba? So, ako nakikita ko rito ngayon yung problema nila. I think is about yan sa mga chismosa. Pero, tuloy muna natin to, ha? Ano kaya ang kalabasan nun sa akin? Oo, kabawasan sa iyong pagkatao yun. Di ba? Kaya kung ano man ang plano nila na pupunta dito sa birthday ni Papa Eds, ang sinabi ko lang naman talaga sa nila, huwag niyo i-bypass si Daddy Bal. Tama yun, tama. Dito Tama yun. kayo sa bahay, Mm. daan mo na kayo sa lighthouse. Kasi ang dami nga nilang bulong-bulong na Na, may mga plano nga daw na may mga tao na darating dito sa Daet Oh. na kung sino yung may service ay siya ang susundo at doon titira. Ibig sabihin, sabi nga ni Sangkay doon sa kanyang live, sa kanyang premiere, itinumbok ng ikaw. Kasi wala namang ibang kontak. oh. Pero sa plano na ganyan, wala kaming planong ganyan. Ang tanong ko pa, may galit ka ba kay Dr. Love or Wala nagtatampo? kaming hiduan. Wala? Kaya nga sila, ngaw-ngaw ako. Tahimik na ako kasi focus ako sa charity nga guys. Oo. Wala naman kaming problema. Hindi ko lang alam kasi nag-umpisa lang kasi yan sa hatid-hatid ng mga basher ba? Hatid-hatid ng balita, hatid-hatid ng balita. Kaya ako, Naniniwala ko dyan sa JP, yung mga chismis na yung mga chismis na yan. siyempre, nahihiya na rin ako guys. Hindi rin ako sanay makipagbardagulan. Siyempre, yung respeto kasi natin, hindi ko winala talaga ito. Ni Daddy Bal, ni Kalinga Prab, ni Ate Edna. Siyempre, number one dyan, yung respeto. Nahihiya ako. Tama. Tapos, ang number one pa, tangay-tangay ko yung pangalan sa EDC. Nadadamay sila Biancy. Kaya tahimik na ako dahil ayoko ng gulo din. Saka alam nyo guys, hindi naman porket pumatol. Minsan kasi ganito yan eh. Minsan kaya hindi pumapatol. Kasi minsan mas gusto mo pang piliin yung kapayapaan, your peace eh. Your peace of mind eh. Ako agree ako doon sa, nagulat nga din ako eh. No, biglang nagpalit si JP ng content. Hindi na niya natinuloy, hindi na siya sumagot. Sa akin, okay yon. Pero JP, ang advice ko lang, siguro dapat magkita kayo ni Dr. Love, personal. No, kasi hindi natin masasabi na wala kang tampo o may tampo ka man. Kasi madali mo sabihin wala kang tampo, pero hindi naman kayo nakikita ni Dr. Love. Para sa JP, para matapos din to, magkita kayo ni Dr. Love, mag-vlog kayong dalawa, pakita nyo nag-uusap kayo. Para matapos yan, kasi kung sinasabi mo wala kang tampo, si Dr. Love, ganun din. For example, wala kayong tampo sa isa't isa, pero hindi naman kayo nag-uusap, di kayo nagbablog, nasa isang lugar lang naman kayo. So, medyo mahirap paniwalaan. Pero nakikita ko naman kay JP, wala siyang sama ng loob kay Dr. Love. Sabi niya, marami nagawa si Dr. Love sa Kalingap. Ngayon, ang ano ko na lang dyan, ang in-expect ko na lang, sana mag-usap kayong dalawa ni Dr. Love. Kasi kung mga chismis lang naman yan, mga basher lang, so, anong makakahadlang para hindi kayo mag-usap? No, mas maganda mag-usap kayo for the sake of peace. And tama yun, dala-dala nyo yung pangalan ng EDC. Diba? Tama yun, agree ako sa kanya doon. Ito pa. Kaya baga, Ito pa. Yung tanong din ng mga viewers na ikaw daw yung gumagawa ng paraan para magkahiwalay ang EDC. May katotohanan ba ito? Putik. Anak lang pati. Ako hindi ako naniniwala dyan para sa akin. Nakausap ko si JP ng personal. Never yung nagkwento sa akin ng negative sa EDC. Para sa akin to, opinion ko lang po ito. Hindi ko rin nakampihan si JP. Ako, wala akong personal na issue kay Dr. Love, kay JP. Wala. Pero, kung sinasabi niyong si JP, may plan siya pag-iwala ng EDC. Never ko yan. Nagkita kami sa diet. Never ko yan. Napaka-supporting ngayon sa EDC. guys, kung sa off-cam lang, kung binablog ko lang, ang sinasabi ko nga ni Papa Eds, pakasalan mo na. Ayun lang alam ko. Hindi naman ako sinakampi sa'yo dahil ikaw yung kausap ko. Pero yun kasi yung alam ko na maka-EDC ka talaga. Yung mga heresy kasi nila, yan. Ako, ito yun dito ko, sa my vlog na may vlog. Ang sinasabi ko talaga ni Papa Eds, pakasalan mo na yan dahil wala ka ng bihira na lang ka makakita ng babae ngayon na support sa paglingap mo. Totoo Tapos yun. mabait. Diba? Totoo yun. Diba?
Ibig sabihin, mali pa rin yung mga sinasabi ng mga basher mo na... Hindi ko rin minali kasi opinion nila yun. Oo. Lahat tayo ay may kanya-kanyang opinion. Sabagay. Very good In fairness kay JP opinion nila yon pero hindi po yung opinion nila paniniwalaan agad. No? Kaya bilang viewers, i-analyze natin maigi yung mga sinasabi nila. Kung totoo o hindi. Di ba? Pero yung opinion ko, akin din yun. Oo. Kasi Tama, yun ang oo. inano ko. Kasalanan na yan. At sa tamang edad ka rin naman. Oo, tama Pwede naman. namang mag-aral na ano. Yun po talaga naka-off-cam. Sinasabi ko talaga yan ni Papa Eds. Oo. No? Kasi butong-buto rin po talaga ako. Naniniwala ako sa JP na banggit mo din sa akin yan eh. Puro pareho Ito pa babae. yung nagtataka ko. Bakit ayaw nung iba na kasama ka ni Papa Eds? Ano ang naging Yun dahilan? ang hindi ko alam. Ito din yung katanungan ko, Boss Birador. Bakit nga ayaw nilang kasama si JP? Oo nga, tanong ko nga, nagtataka nga ako eh. Bakit? Anong reason? Kasi doon kasi ganito yan. Wala tayong magagawa kung kung sino man ang gustong isama ni Papa Eds. Totoo naman yun. Oh. Totoo. Kasi ako, nakita nyo na ba na lagi kami magkasama? Hindi po. Yung mga vlog ko nung nakaraan na puro ido ang mukha, mga late upload ko po yun. Kaya Late. puro ido, sunod-sunod. Kasi hindi po ako, na naman samantala ng mga upload agad. Yung Tagaytay ko nga, dito na na-upload eh. Di ba? So late niya ina-upload, okay. Ganun po tayo. At tandaan nyo po guys, si Papa Eds ay may sariling pag-iisip na yan. Oo. Totoo naman. Tama naman, tsaka binata na yan eh. Natin pwedeng makontrol yan. Oo. Kung ano ang gusto niya, sinong gusto niya makasama. Pasalamat ako. Pinuntahan pa nga ako sa bahay, kinukumusta dahil nabalitaan niya na ganun. Kaya thankful din ako. Yun po ang dyan, katotohanan na sa lahat ka. Tama naman si JP eh, no? Totoo hindi naman may kumbaga, sinasabi niya rito, si Papa Eds, may sarili ng isip. Ngayon, kung si Papa Eds, mas sinasama niya si JP, no question. Totoo naman eh, karapatan ni Papa Eds kung sino yung gusto niyang piliin na makakasama at mapagkakatiwala. Kung si JP lagi ang gustong kasama, ang gagawin natin. Tututol ba tayo? Hindi tayo pwede tumutol doon. Siyempre, karapatan ni Papa Eds yun. Ngayon, kung si JP ang huwag natin gawing issue yun. Siguro, iba nagsiselos. Bakit pa na yung JP nilang kasama ni Papa Eds? Wala nang iba. Malay natin at sinasabi niya man niya dito is late upload kasi yon. Kaya siguro akala ng iba, ay lintek puro upload ni JP, puro silang dalawa lang ni Papa Eds, parang may something na rito ayun. Yun, doon na nagsimula yung chismis. Nag-conclude na agad. Yung pala, mali pala. Di ba? Sa lahat ka. Kasi hindi ko naman sinasabi na maniwala kayo sa akin. Pero yun po ang totoo. Tsaka may ebidensya ka naman, hindi ko, ako JP hindi dahil sa kinakampihan kita, nag-usap tayo. Kasi may ebidensya ka, pinakita mo naman sa vlog at it turns out late upload na pala yun. Kung ikaw ang kasama ni Papa Eds, anong problema? Kasi ikaw, last time kasi nakita ko, nung nasira yung sasakyan niya, ikaw ang tumulong So, for me, sino ba lalapitan niya? Siyempre, ang una niya lalapitan, yung taong nakatulong na sa kanya before. Na alam niya, kahit istorbohin mo, 'di ba, kulitin mo, tutulungan ka. Ganun si JP. Kung napanood niyo yung vlog ni JP, na tinulungan niya si Papa Eds, nakita mo doon, ora-orada, pinuntahan niya agad si Papa Eds. Kasi siya yung tipong tao na siguro na maasahan mo na pag konting kalabit mo, konting mo, nandyan na. Kahit naman ako kay si Papa Eds, yan ang isasama ko. Kasi naman, tulungan mo naman ako Hindi, busy ako. Si JP na lang. Ganun. Advance pa nga tayo sa Bagyo. May bagyo pa Hindi ko talaga. alam kung matuloy kami, pero asahan ko na yan na mayroon pa rin masasabi. Pero guys, ito lang po ang masasabi ko. Personal na lakad ni Papa Eds yan. Hindi po love team yan. May sariling lakad si Papa Eds, sinama ako. Nandito lang ako sumuporta kay So, teka, JP. So, lumalabas yung sa Baguio, hindi siya pang love team talaga. That's a personal lakad. Tama, di ba? So, kasi nangyayari kasi ngayon, parang sinasabi ni Dr. Love, dapat ang EDSI. Dapat pag umalis si Papa Eds, dapat kasama yung si Beyonce kasi nga EDSI. Ngayon dito, nilinaw ni JP na yung lakad ay personal. Which is kung personal na lakad yun,
For me, maintindihan ko yun eh, no? Pero kung ang lakad, talagang EDSI, kunwari, for example lang to guys, ang sponsor, lahat na ng ano doon is EDSI sila, gusto nila EDSI pumunta doon. No issue, talagang automatic dapat magkasama si Beyonce, magkasama si Papa Eds. Ngayon, kung personal lang talaga ito, sa personal na lakad, for me, justified yun. Kung hindi niya kasama si Beyonce, justified yun kung personal. At yung personal yun, wala tayong pakialam. No, pero tuloy na, may punto naman eh. Nakikita ko na yung punto eh. Ano pa rin masasabi. Pero guys, ito lang po ang masasabi ko. Oh. Personal na lakad ni Papa Eds yan. Hindi po love team yan. May sariling lakad si Papa Eds, sinama ako. Nandito lang ako sumuporta kay ni Papa Eds bilang isang kaibigan. Oh, Totoo. diba? Anong masama dun? Oo. Wala masama doon bro. Wala masama doon. Anong masama dun? Para sa akin, Dito lang, dikit daw ako ng dikit. Hindi ako Grabe. Ito guys, sasabihin ko sa inyo personal ano ko to. Si JP po, hindi lang yan basta mapagkakatiwalaan mo as a driver. Kung may personal na lakad si Papa Eds at mayroong manggugulo, for example sa daan, driver siya, may gustong manakit kay Papa Eds, sa tingin nyo, sinong isasama ni Papa Eds? Babae na ano? Hindi po pwede. Isa yung dalawa ni Beyonce. For example lang, si Beyonce lang isasama niya. Personal na lakad, Baguio. Kung dumating sa time, yung lakad, madaling araw, mga alanganin yung pupuntahan nila. Silang dalawa ni Beyonce. Sa tingin mo ba safe? For sa akin, unsafe yun eh. And kung personal na lakad yun, so talagang limitado yung sasama ni Papa Eds. At ako, nakikita ko hindi lang driver si JP. Si JP po, makakatulong yan kay Papa Eds just in case na may mga tarantado sa daan. Si JP, siguro, yan ang isa sa mga sasalo ng batuta. Pagtatanggol niya si Papa Eds. I think that's why si JP ang kinukuha niya. Kasi si JP mukha naman niyang, totoo lang ayoko ibida si JP. Pero si JP mukhang ipagtatanggol ka niya sa laban. Kumbaga, pag kay tropa mo to, pag may susutok sa'yo, susutok to eh. Yun ang nakikita ko dito guys. Kaya siguro siya yung pinipili. Na alam mo si JP, palaban tong taong to. Tahimik nga lang. Hindi lang mas pinipili niya na tumahimik. Pero kasi ganun yung tao. Yung mga taong matatapang, minsan hindi naman lagi palaban yan eh. Minsan tatahimik ka na lang kasi wag mo nang patulan eh. Diba? Ganun yung nakikita ko rito. That's why siya ang pinipili ni Papa Eds. Siguro marami talagang dahilan si Papa Eds kung bakit si puro JP. Ako naiintindihan ko yan kasi maalam sa sasakyan. Marunong mag-drive. Pwede mo rin gawing bodyguard. Mas pipili ko si JP. Tapos baka hindi pa maselan to pagkasama mo to. Pakainin mo kahit anong pakain mo dito, kakainin. May ganun kasi guys Huwag niyong questionin yun kung puro si JP. Kung kayo isama ni Papa Eds maano ba kayo? Maasahan ba kayo? Hindi nyo lang kasi kilala si JP. Ako kasi nakilala ko siya sa diet. Kaya nasasabi ko to guys, no. Pero hindi ko ibig sabihin nagko-comment ako na parang ang dating pabor kay JP. Hindi po kasi nakilala ko siya. And hindi naman din ako nagsasalita ng against kay Dr. Love. Naiintindihan ko naman siya. Ang punto ko lang sana huwag nilang pakinggan yung ibang tao, mag-usap silang dalawa. Dahil kasi solid EDSI sila guys. Wala namang problema yan Nag-aantay lang po ako kung i-message ako ni Papa Eds. oo. Hindi po ako napupunta doon sa bahay nila kahit hindi ako kailangan. Hindi po ako ganong tao. At saka, ang alam ko, si Papa Eds nag-i-schedule din sa'yo. Ibig sabihin ko na, halimbawa, katulad nung minsan na magkakasama tayo, na nagsabi sa'yo na, Kuya JP, baka pwedeng samahan mo ko kay Nanay Rosa sa ganitong pitsa. Nung sinabi mo na hindi ako pwede, Wala man siya wala naman sigawa, di ba? Yun kasi yung alam ko. Hindi naman sa ibig sabihin na andito ako para back-upan ka. Kasi in-interview kita. Huwag ka mag-ano, Birador, tama ginawa mo. Hindi yan pambabackup. Hindi yan pambabackup. Pinakita mo yung yung resibo. Tama yun, nakita ko na-enlighten din ako eh. It turns out, konti lang pala yung members, tapos ang pinag-uusapan pa ikape. Ang tanong ko na lang diyan, paano nakalabas yung issue, yung usapan sa GC kung meron man, di ba? Yung sumbong. Yun lang yung nalaman ko noong tayo magkakasama na andyan si Papa Eds na ganun nga yung situation. At saka nung nagkasama kami rin sa Tagaytay, nauna pa kasi yun sa pag-alis nila sa Singapore ba sila nung nakaraan. Nauna pa kasi yun. Naalala ko na yun, Namin ni Papa Eds. Kaya ako, nakikiusap talaga ako ni Pading Brooks na
siya muna mag-drive kay Dadibal. Kasi alam ni Papa Eds talaga, priority ko si Dadibal. At saka, ang alam ko nun, nag-schedule si Papa Eds, di ba? Pag mag-message yan si Papa Eds sa akin, Kuya JP, good morning, o magandang gabi, available ka ba bukas? Ganon talaga yan ang message una. Kasi alam niya, nandito ako kay Dadibal. Oo. So, maganda, Boss JP, nalinawan din natin yung mga kasi naguluhan din kasi ako. Hindi ako kasi nakikimarites sa ganyang, Sa akin naman, balikan natin yung... Magandang ginawa ni Boss Birador. Dahil naguguluhan siya, lumapit siya kay JP. Nagtanong siya, yun ang tama. Dapat kasi ganun ginawa ni Dr. Love din eh. Even si JP ganun, nag-usap silang dalawa. Dahil hindi naman sila nag-uusap, di nagditik, sabi ko nga, mag-vlog silang dalawa, nag-uusap sila, maniniwala kung okay na sila eh. Di ba? Pero at least ngayon, si Birador na lang lumapit. Sa akin, kudos to kay Birador. Okay naman ginawa niya. Ipatanggal, wala ko silang karapatan po na ipatanggal si Dr. Love. No. Kahit kanino man, kahit sino man. Ito, yung mga baser, tingnan nyo si Federico. Totoo yan. Na ano nga rito, na balahura yan. Oo. Oh, natanggap nga, tapos tayo magtatanggal. Oo, di ba? Tama naman, oo. Hindi po, laging bukas ang pinto ng Team Kalingap. Totoo yan. Walang masamang tinapay kay Dadibal, guys. Oo, ano. Di ba? Walang masamang tinapay kay Daddy Ball. Maniwala ka. At saka ano po yung kasalanan ni Dr. Love? Tama Ano naman. kasalanan ni Dr. Lab? Brutal na brutal ba? Wala naman. Oo. Ano lang naman yun. Pero doon sa analyze ko kasi, pasensya ka na Boss JP, kasi nga doon sa analyze ko kahapon na ginawa kong reaction video, nakita ko na nagkakaroon talaga ng kampuhan. Pasensya na, kasi merong kampi sa inyong dalawa ni Papa Eds at meron din kay Dr. Love. Ganun talaga. Oo. Sabi ko nga sa'yo, yung mga viewers, baser o ano maman, may kanya-kanyang opinion yan. Oo. Siyempre, kung alam nila na tama ka, doon sila. Kung alam nila mali, wala sila. Tsaka let's admit, may kanya-kanyang manok. May kampi kay Dr. Love, may kampi kay JP. So, may kanya-kanyang manok kahit ang gawin natin. Opinion na po nila yun. Wala na tayong magawa. Ako, nabas din ako doon sa content ko kasi parang sinasabi doon na pinagtatakpan kita at lagi kitang nakakausap. Ano yung pananaw mo na masasabi mo about doon sa sinabi nila na nagkakaroon tayo ng parang pag-uusap about dito? Parang sinasabi nila na... Anong nag-vlog sa akin eh. Oo. Ano lang Ayan, no, pinakita na ebidensya. po, dito lang po tayo sa fair. Oo. Wala naman po kaming sa balikan nga natin, wala. Nabas pa pala si Birador. Ba't naman ganon? Nabas pa yung tao. Nagbibigay lang sa inyo ng ng komento at opinion dun sa nangyayari. Pero para sa akin, hindi naman niya kinakampihan. Nakita ko hindi niya kinakampihan. Kaming hidwaan ni Dr. Love. Pangalawa, yung tatanggalin. Ako mismo ang magsasabi. Kung may plano silang ipatanggal si Dr. Love, ako ang haharang. Wala namang kasalanan yan. Tumatanggap pa nga tayo eh. Tama. Sa mga sira na ulo na sa labas ng Kalingap eh. Oo. Tapos ngayon, magtanggal tayo. Tama naman yun. 100% guys. Pag yung grupo ko na pumunta dito, naka-GC, kung 5 lang kami sa GC, ang magpatanggal Dr. Love, ako ang kalaban nila. Baka naman ibang Oo, di ba? Tsaka, basta JP, tanongin mo kung bakit nakalabas yung information na may ganyang usapan sa GC or baka maaari, no, wala dun. Pasensya na po sa JP, pasensya ka na sinasabi ko. Maaari, kasi tataka ko paano nakalabas yung information na yun eh. Pero, baka meron lang gumagawa ng issue. Kasi madali lang gumawa, mag-invento eh. Mag-invento ng Siyempre, lahat naman siguro ng mga nasa Kalingap meron GC. So, madali mong hulaan. Pwede mong palabasin na ganun to ganyan. Di ba, gagawa ka na lang kwento. Maaring ganun kasi. Pero maganda tanongin din ni JP kung may naglabas pa ng info dyan sa GC nyo. Kung wala, baka talaga yung nagsusumbong, basher talaga, gawa-gawa. Di ba? Tuloy natin. GC nga yun, baka ibang GC. Ibang GC yun, hindi ko alam yun. Kasi yun Baka ibang GC nga. kaya naitanong ko yun, Boss JP, na about doon sa GC na yun. Kasi nga, yung ibang commentator nagsasabi din na talagang kayo yung nagpaplano sa GC ninyo. Kaya nilinaw ko at tiningnan ko yung GC ninyo. 5 lang kami. Ay, Tatlo sila. Oo. Mag-asawa kami. Oo. Kasi ang usapan dyan guys, yung pagpunta namin sa Tagaytay, kung anong gagawin namin, almusal na ba daw kami, yung kung anong mga tapos ang huli naming usapan, kape.
Oo. Kape. Mayroon na nga akong dala sa bahay na kape. Oo, kaya yun ay itanong ko rin. At salamat din naman at ipinakita mo naman yung GC. Ano? Hindi ka nagtago doon Wala sa mga... akong, guys, kasi sa totoo lang, hindi ako nagkikipag-usap ng kanino-kanino man. Sa totoo lang, guys, maraming mga idsin yan, na supporter ng idsin yan na nag-add friend sa akin. Hindi ko nga ina-accept. Tama. Kasi, Tama yan, delikado rin, JP, for your safety din. buhay ko nga, hindi ko masikaso. May alam pa ako sa buhay na may buhay. Kaya di mo masabi yung nag-ano sa'yo, magko-comment. Delikado. Mamaya, tatanungin ka, kausapin, biglang yung comment mo, screenshot, ipapadala sa ibang ibang reactor. Kasi, nako, mahirap, nako. Ito lang. Tsaka sa totoo lang, ayaw kong, ganito lang ako sa mga vlog, sa live ko, makulit. Pero Oo. sa tong buhay, guys, ayaw kong magulong buhay. Tahimik. Bakit? Totoo naman. Kung sisikat man lang ako, kasi sabi nyo nga, sikat. Kung sisikat man lang ako sa ganitong usapin, Di na lang. hindi na kailangan. Oo. Kasi hindi ko pinapangarap yun. Oh. Tama naman eh. Sikat ka nga, puro ganyan naman ang sa'yo, sinasabi, binabash ka. Ko, sa ganitong usapin, hindi na kailangan. Kasi hindi ko pinapangarap yun. Oh. Ang pangarap ko kasi talaga mag-ingay Oh. at gumuhit ng pangalan sa pagtulong. Yan, Hindi sa ganitong puto bagay. ka. Ipinin ko Pwede JP nga yung comment mo na nakikiusap ka na tama na. O tama na, maawa na kayo. JP. Kasi grabe naman kayo, pareho lang tayo tao. Nanghihingi na ako ng sorry, pasensya, lahat-lahat. Oo. Hindi na ako mag-idsi. Oo. Mag-EDC ka bro, wag mong hindi ka mag-EDC. Tuloy mo lang yan bro. Pabayaan mo yung mga basher mo, di ba? Pero kung sakay tatahimik nila, ang hirap na ito. Pero sa akin, ayaw kong iwan ni JP ang EDC. Hindi na ako mag-idsi. Oo. Sa inyo na yan. O ano man. Kasi focus ako sa charity ko. Ano pa ba ang gagawin ko? Ano pa ba ang gusto nyo? Di ba? Kaya ako, sabi ko, maawa na kayo. Tama na. Kasi ayaw ko rin kung gulo talaga. Kasi nakita ko naman na hindi ka na rin naman sumasagot doon sa mga issues sa'yo. Kasi ayaw ko ng magulong buhay. Oo. Message na lang kay Dr. Lab. Magulong Boss JP. buhay. Message kay Dr. Lab. Doc, kung may lumagpas man ako, kung ano man yung pinagsasabi o kung binibida man ako o ano man ang masasabi mo sa akin, pasensya ka na. Sa inyo na po yan. Kasi focus na ako sa paglingap. Pasensya ka na. At sorry sa lahat. Ganun lang po. Dahil tao Nakakahinayang. lang naman tayo. Baka nagkakamali ako o ano pa man. Pero tandaan mo, kung sino ang magpapatanggal sa'yo, kung grupo ko yon o bisita ko man yon, ako ang kalaban nila. Ayun, salamat Boss JP. Ano? Totoo yan po, mga sir. Salamat bro pero ako payo ko lang I respect your decision na umalis na lang sa EDC, focus ka sa paglingap. Decision mo yan, pero ako sa akin lang bro, JP, tuloy mo lang, no? Tuloy mo lang kasi nakakahinayang din kung alis ka sa EDC. Naging-part ka na rin ng EDC. And ngayon, kung yan talagang decision mo, I will respect. Pero nakakahinayang lang pero sabi nga niya, kung ganyan sisikat ka lang din, tapos ganyan din naman, nagulo lang, wag na lang. So, focus na siya sa paglingap. Diba? So, sa akin, that's a good comment from JP Alibio. So, hakalungkot lang. Pero sana, magkita sila ni Dr. Love, mag-usap sila. Sabi ni Boss JP. Kasi wala namang, bakit niya ipatanggal? Ano ba ang dahilan? Oo. Sa ganong usapin? Madali lang yun. Kaya tahimik na nga tayo dahil tapos patanggal. Ako ang makakalaban talaga nila kung ikaw patanggal. Oo. Ganun po yun. Ibig sabihin, okay kayo ni Dr. Lab. Wala namang problema. Oo. Wala Salamat. problema. Kasi hayaan mo lang si Dr. Lam, magnawa ng ngawa. Oo. Oo. Tama naman, pabayaan na lang. Ako, lalo na pagkatapos nito, magpunta kami Manila bukas, tapos Hong Kong. Siguro, pagbalik nilang Hong Kong, saka ko pupuntahan yung lilingapin ko. Meron akong project guys. Yan na yung plano mo talaga. Lingap talaga ako, tuloy-tuloy ako. Kasi wala nang makapagpigil sa akin eh. Kasi sabi ko nga, baka ito na yung dahilan para babalik na ako sa pagtulong talaga. Oo. Tama. Pero ang kagandahan, kasama mo si Papa Eds pa minsan-minsan, di ba? Pag mag-message siya, Pag mag-message lang kasi ang siya. sabi ko nga, Papa Eds, ito ang huwag mong kalimutan. Kung focus man ako sa pagcharity ko, huwag mong kalimutan. Kung kailangan mo ako, message mo lang. Ganon din naman dito sa Lighthouse, di ba? Pag kailangan ka, message ka. Dadibal, pag kailangan ako, kasi siyempre, hindi na talaga ako nakapokus dito kay Dadibal guys. Dahil
paano tayo maglingap? Tama naman yun kasi nandito naman kami na nagdadrive din kay Kuya Bal. Nandiyan na si Marky din. Di ba? At pero sa pagmamalalayo ay Sa talagang mga mahabaan na biyahe, gaya niyan, bukas pa Manila kami, matik yan. ikaw Siya pala talaga nagdadrive pag malayo. Gets ko na. talaga yung inaano kasi nga alam-alam yung lugar. So maraming salamat Boss JP. Thank you rin sa iyong pagtitiwala at pinakita mo yung GC mo. Thank you rin doon sa mga itinanong ko sa iyo. So para sa akin tama yung decision mo. Yun, ang ano ko rin, sana malinawan ng lahat at matigil na kasi ganito kasi yun, ang nakakaya kasi dito, damay ang love team eh. Totoo yun. Yun ang, sabi ko, di baling babatikusin nyo ako, wag lang yung idamay ang EDSI. Kasi, Nasasaktan ka. tingnan nyo na anong nangyari. Walang EDSI. pelikula. Oo. Ibig sabihin, batikusin na ka sa anumang bagay, okay lang. Ibas nyo na lang ako. Kung gusto nyo ibas, wag nating idamay ang EDSI rito. Ayun, maraming salamat Boss JP. Thank you sa iyong matinding Sana ay himasmasan na kayo dahil ako po ay wala pong sawa kung naghihingi ng tawad sa inyo at pasensya. Galing, Kung sumubra man ako sa mga pananalita, pasensya na kayo. Normal lang yan, Boss JP. Nagkakamalit naman kahit naman tayo, di ba, nagkakamali. Tao tayo eh. Tao lang ako. Baka dahil sa emotional o ano ba, yung taas ng dugo. Oo. Iba na yung mga sinasabi. totoo Diba? Mali-mali na. Pagpasensyahan na po, pasensya at sorry sa lahat ng nasaktan. Okay. Sa mga basher naman, At sana least in-admit niya, di ba? magbago na kayo at pareho-pareho lang tayo ng kinakain, bigas. Oo. Alam mo, JP, hindi magbabago yung mga yan. Kasi talagang magiging malungkot ang buhay nila pag di sila nakakasira. Walang chismis. Kinakain, bigas. Oo. Ito Boss JP, walang edit to kasi diretso upload na to, hindi ko na talaga. Yan po mga sagot ko kasi yan ay kung ano po yung totoo. Kaya sabi ko kahit walang edit yan, normal na yan. Maganda interview mo, Berador. So maraming salamat at napahaba na yung aking content. Thank you sa inyong lahat at mabuhay. Yun mga kaibigan, mga kalinga. So, yun guys, ano masabi niyo? And kudos kay Berador, President Berador. Salamat Keep it up. Pabayami mo ng papasayo. Ako naniniwala ako naging patas lang si Boss Berador. Hindi siya kumakampi kay JP. Ngayon, kung may mga maka-Dr. Love, may maka-JP, alisin natin yung guys. Alam nyo, bakit ba tayo bakit nyo ba nakilala si JP? Bakit nyo ba nakilala si Dr. Love, di ba? Because of EDSI din naman Nandito tayo because of Kalingap. So, sabi nga ni Kuya Bal, Kalingap Rob, one Kalingap, one family. So, I'm hoping na maayos to, maseta to in a short period of time. Huwag na nila patagalin at I'm hoping din na magkita at mag-usap si JP Alipio at si Dr. Love. And settle na nila to. Wala namang mapapala to kung puro away tayo, diba guys? Basta tayo, always remember, one Kalingap, one family, and to God be the glory guys. And I would like to hear your comments. Mag-comment po kayo kung ano masabi nyo sa usapin nito. And to God be the glory guys. Paalam! Bye-bye! Marisol na taga Solsol, Maribet, sino ang tabi?